Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy tayo sa first round ng tournament sa FRBL 1 of 7. At itong re-reviewin natin, ito na yung panghuli, no? Ito na yung pang-8 battle review natin sa first round ng tournament. So yung 7 battles dito uploaded na sa channel natin. You can check it if may time kayo. Kung may mga battles kayo dito na nagustuhan at gusto nyo marinig yung opinion ko sa battle na yon, check nyo guys. Nasa ano na, sunod-sunod naman yan from June 1 up to June 8. First round ng isa buhay tuloy. First round ng FRBL 1 of 7, di ba? So yun, ito na yung panghuli. Yo Topak versus Ra. Ra pala ang ano doon, ang pronounce doon, akala ko Rag. So first time ko siyang mapapanood. First time ko silang mapapanood, si Yo Topak tsaka si Ra. So wag natin patagalin, umpisa na natin to kasi di ko alam kung ano yung mga estilo nila kasi first time ko nga silang mapapanood at ma-review. So yun lang, Yo Topak versus Ra. Ito na yung panghuling battle na re-review natin sa first round ng tournament. After neto, balik tayong Motus. Reviewin natin yung kabilang bracket naman na quarters. Blazer versus Kilua tsaka Dave Denver C9. After neto. So proceed tayo agad doon. Okay? Sa isa buhay, kulang pa ng isa eh. Kregas Lakwan pa lang tsaka may isang battle na isa buhay din. Kay Harlem ata yun. Harlem Manda. Diba? So yun. Antay pa tayo ng isa para tatlo. Okay? So yun lang. Start tayo. Yo Topak versus Ra. Game. Oscoin si Ra! Pinili niyo mauna si Yo Topak! Game. Unang banat para kay Yo Topak! Yo! Kung nalaman kong sinali ako sa 1-up, naisip ko okay din naman. Tapos makikita ako yung kalaban, ano yan? Cosplay ni Badang? Pantay lang kayo sa itsura, wala ka kahit konting nilamang. Nadagdagan na naman yung battle rap ng isang corning nilalang. Napakaangas manamit, kaya sa tournament siya ang laging sinasali. Ganyan yung swag na mga titupag kasasayaw sa Christmas party. Minsan may red horse pa yan na hawak. Ganyan estilo niya sa battle rap. Pag nalasing, sisigaw-sigaw! Tito Uncle, starter pack. Kala niya magbibihis lang siya ng ganyan, tapos petics ka na dapat. Eh sa Blade din, itsura mo, mukha kang etits na malapad. Mga ganyang pormahan, kinakancel, ako'y dance, dyan papayag. Kahit sa salamin ka pa mag-drip check, puta, ekis ka na agad. Babay! Nung napanood ko mga battles mo, sabi ko, puta palaban. Angas-angas mo dito, nakalak-profile ka naman. Alam niyo ba kung bakit naka-private yung account niya? At kanyang kinakaiya? May kita kasi natin buong pamilya niya, ganyan itsura, para magkakamuka. Mga anak ko siya, alam niya mga anak ko siya. At ngayon, malalaman nyo kung ba't ganyan itsura ni kumpare. Nung binata si Badang, nabuntis niya nanay mo nung nag-inuman sila dati. Kaya nga may dugo kang hip-hop, talagang napakaswerte. Na-inlove siya sa nanay mong tindera ng papaya sa palengke. Dati pangarap niya yumaman, kaso ikaw madupang ka. Sa edad niya na 40 years old, nakatira pa din sa magulang niya. Tapos sa masaklap na katotohanan at nakakalungkot, yung mga kababata niya, may mga anak na, tapos siya wala pang kantot.
Broke boys don't deserve no pussy. Halata naman nobody yan, amoy agad pagkasingaw. Sasakalin walang palag para di na to makasigaw. Sarado lang yung kamao, ang mabubugbog lang ay ikaw. Hindi ako magbubukas palad sa tulad mong walang bitaw. Dati, kapag wala ka pang napapatunayan, di ka papakinggan ng karamihan. Sa pamamahan mo pa lang, meron ka ng sablay na katangian. Pasalamat ka, nagka-battle rap, yung paglitaw mo madali lang. Nagkaroon ng karapatan magsalita, yung mga taong walang bilang. Kahit itapat sa akin si Rag, hindi madarag-darag yung tugma ko. Halata naman na wakarag, pakarag-karag yung dura mo. Gusto mo ako masindak, ganun barag? Ngayon basag na nga tong gago. Pagkasapak, tsak babagsak, kaya barag-barag mo mo. Basahan lang tong Rag, para yung entablado bagong linis. Bagay lang sa baba yung tulad mo kasi nga what yung lyrics. Wala kang swag, wala kang pera, kaya wala tong bitches na natiling broke itong si Rag, hindi naging Rags to bitches. Tahi. Okay. Ito sige, ano lang. Mabilis lang siguro. Mabilis lang na judgment siguro. First time ko mapanood si Yo Topak and sa tingin ko hindi ganun ka-effective yung estilo niya for me, no? Hindi ganun ka-effective. Hindi ko maramdaman kung nasan yung punchlines sa bawat setups. 'Di ba? Kasi parang hindi nagiging worth it eh. 'Di ba? Malinis yung performance niya, no? Don't get me wrong, guys. Maganda yung performance ni Yo Topak. Malinis, klaro. Pero syempre, tournament to, hindi lang tayo magbe-base dun eh, 'di ba? So, given maganda yung performance, malinis, maayos, maganda yung delivery, 'di ba? Andun na tayo. Pero yung content, kung ihimayin mo yung sulat, yung writtens ni Yo Topak, hahanapin mo eh. Ito yung mga setups, tapos yung punchline, parang hindi ganun ka worth it dun sa pinaka setups niya. Kasi parang hindi nagba-matter yung punchlines eh. Kumbaga, yung 3 lines na setups, yung pinaka punchline, yung pinaka fourth line, ka-level lang nung mga setups. So, kakapain mo eh. Yun na ba yung punchline? Nasaan yung punchline dito? So, parang ganun. Maraming times or maraming instances na ganun yung nangyari. Kaya parang winok through ko siya, pinanood ko siya. Tinitignan ko kung magkakaroon ba ng wave yung performance niya. So sa tingin ko dun sa round 1 medyo flat yun. Hindi naging effective yung mga angles at references na ginamit niya. Kasi sa tingin ko more on statements yung ginagawa niya. Walang punchline eh. Para sa akin walang punchline. So sana mali ako. Diba? Sana sa rounds 2 and 3 ipakita ni Yo Topak yung mga ganong hinahanap ko. So yun lang, mabilis lang. Kasi doon lang naman talaga umikot at yun lang yung pinaka naging concern ko eh. Yun lang, yung mga punchlines na kakapain mo nasaan. Kasi para sa akin magkaka-level eh. 1, 2, 3, 4 kaka-level. So yun lang. Rag tayo or ra. So game. Game. Here. Try yung baso doon, by the way. Okay. Pagtapos kong makipagpatayan sa rap lines, puta yung career ko so bright. Ngayon naman sa FRBL, puta rapang worldwide. So motherfucker go hide after I kick the door wide. Kasi ibabody bag kita at hindi ito close fight. Pero kung di ka tumumba sa punches, matik pa rin ang short life. Cause my hands don't do the talking. I always lag with a 4-5. Ito ay Topak sa 4-5. Yung correlation on all right, ito ay 45 kay Tupac at pagkamatay mo ay on site, you old fuck. Buhay ka pa pala? Parang kabuti na sumulpot pagtapos 2 taon na mawala, ang tagal mo nagising. Tapos kang patulugin ni Jabo. Tapos kung may topak pa rin pagmulat ako ng bahala magpatino. Kasi 2 years kang hayatus. Pagbalik, ganun pa rin, walang nadagdag na sangkap. Kala ko ba Tupac, Machiavelli ay rebirth, pero ba't mas lalo kang naging wak? Pagbalik niya, sobrang rusty.
Pero tingin mo para sa'yo pa rin to? Tanga kung kailangan mo pang magpagpaggalawang, ibig sabihin hindi ka ginto, but you've never been golden. Ever since ikay nasa lower echelon, binadipag ka ng mahinang version ni Jabok. Pinagmukha kang Jejemon. 2 years kang tenga, pagbalik mo, wala ka pa rin pag 2 years kang tenga, pagbalik mo, ganun pa rin, despite sa mga napanood mong bago. Tangina, wala ka nang igagaling pa, your cup's full pa, babasagin ko na lang yan sa mukha mo, pero... Babasagin ko na lang yan sa mukha mo, pero... Tangina. Pero hindi na siya topak. Yung topak na siya ngayon. Ay, nagdagdag ng yo. Baliw. Ayop. Change name ah. Sa anino ng ayaw mong si Tupac, ayaw mo kumawala? Hayop, change name ha, pero ba't para pa rin tanga? Sa anino ng idol mong si Tupac, ayaw mo kumawala? O baka sabihin din naman yung Tupac, Topak naman kasi tanga kahit ibahin mo pa yung spell won't change the fact that you're a 30-year-old bitch that still wants to be someone else. Kaya kung gusto mong tumesting, halika dito, sasampal ko sa'yo na ang lame mo. Suge na on this bitch, the way I'm putting back on death row. So motherfucker, keep your head ha. Nang madali kang mapugutan natin picture his head rolling right after I hit him up. Alam kong gusto mo akong matalo, pero wag ka nang umasa. Paduduguin ko ulo neto, magmumukha yung may bandanga. Laser pointer sa bungo mo. Ganda nun. Ang ganda nung papaduguin ko yung bungo mo na parang may bandana. Yeah. Solid yun. Gusto mo akong matalo, pero wag ka nang umasa. Paduduguin ko ulo neto, magmumukha yung may bandanga. Ganda nun. Laser pointer sa bungo mo. Sabay pupwesto ako sa left side. At may mamamatay ulit na tupa kasi huminto sa red light, bitch! Ang ganda nung bawi, no? Ang ganda nung bawi. Damn. Pero, ano lang, additional lang, perspective lang. Opinion ko lang. Nakabawi si Ra. Sa kanya na yon. Okay? Pero, kung may, I don't know, Ra, diba? Pero if merong freestyle ability si Ra, sana yung ender niya, perspective ko lang. Kung may freestyle ability si Ra, sana nagsingit siya, no? Sana nagsingit siya dun sa dulo, ender niya, na about dun sa choke niya kanina. Sana nagginawa niya ng paraan na magmukhang partida, something, 'di ba? Gawin niya freestyle na bago ako matapos, sabihin ko lang na ganito, na yung choke kanina hindi talaga totally choke, pinakita ko lang, 'di ba? Yung mga ganun ba? Yung ganong freestyle ba para magmukhang malinis pa rin. 'Di ba? Kasi tingnan mo yung bawi niya, parang hindi siya nag-choke eh. 'Di ba? Kung sakaling nagawa ni Ra ng paraan yun na ma-mindset yung mga judges na itangin na, totoo bang hindi choke yun? Talaga bang setup yun sa ganito kalakas na pwedeng mabigyan natin si Ra ng perfectan dito. Pero wala eh. Yun. Nag-stick siya sa pinakasulat niya, nag-stick siya sa estilo niya. Hindi na siya nagdagdag, wala siyang freestyle na ginawa. 'Di ba? What's done is done, but I think Ra, 'di ba? Sobrang nabawi niya 'yun. So it's a 9-7 in favor of Ra. Sa round ni Topak, medyo flat. Medyo na-flatten ako walang momentum na nakuha si CEO Topak. Kaya feeling ko talaga, kay Ra talaga 'yun. Si Ra naman slow start. Sabi ko nga, feeling ko mag-base ako sa delivery at performance na lang kung sakaling ganun lang yung ipapakita ni Ra all throughout. Tapos nag-choke pa siya. So medyo mas na naguluhan ako kung paano ko bibigyan ng judgment yung round 1 kasi yung kay Topak malinis, maayos, klaro, 'di ba? Yung kay Ra naman may choke. Slow start, may choke. So sabi ko paano ko to bibigyan ng hatol. Pero after mag-choke ni Ra, kita nyo yung bawi. Feeling ko yung after mag-choke ni Ra, feeling ko yung second half na yon enough pa rin para matabunan tong round 1, yung buong round 1 ni Topak eh.
ganun kalakas yung yung performance nila, lalo na yung parang yung simile niya doon na patutugin yung ulo parang may bandana. Ayun, solid doon. Ayun yung pinaka nagustuhan ko na na linya niya dito, yung simile na yun. 'Di ba? So, ayun. Other than that, wala naman ng iba. Basta yung second half nila, enough yun para cover up itong buong round 1 ni Topak. So, yun lang. Wala naman akong ibang idadagdag pa. Yo, Topak yun. I mean, Rayon, 9-7 in favor of Ra. So, kitang-kita naman, klarong-klaro naman na nakuha niya yun. Round 2. At may mga kamatay ulit na tupa kasi huminto sa red light, bitch! Yaw! Nakakatakot pala to. Puta, bahala kayo dyan. Suko na nga ako. Di ako papalag sa'yo. Mukha kang kanibal na nantutuhog ng tao. Nakaaway to, 5 katao. Wala sa kanyang nanalo. Lahat bugbog sarado. Paano yung postura at mukha mo? Parang bulldog na macho. Sex life neto, sobrang tumal at kadalasan tameme. Paano, love language niya, mangulangot, kaya halata na kadiri. Sobrang tigang nito ni Timang pag may nakikitaan siyang dede. Kabaliktaran ka ni Badang kasi wala ka pang nahawakan na pepe. Sa babae, meron ba yung pabibong banatan? Malibog ka naman. Na mga itsura mo, mukha kang bandidong kawatan. Kasi isa kang weirdong palaban na may pangtitong katawan. Sa gabi naman, napagkakamalan kang maligno sa daan. Sabi niya, sa dawang paltek ng Bulacan, madami na nagaganbar sa FPBL, kaya dito wala kang papel. Sa battle, ang hilig magpaputok, pero sa tunay na buhay, wala yung baril. Anong gunbars? Leche ka! Guni-guni bars, pwede pa. Kaya maniwala sa gunbars na ito. Siya ay hindi masama. Ginaya niya lang yan sa URL. Hiniba niya lang ng konti para hindi halata. Pansin ko sa mga Taglish rapper, kapag English na yung punchline, bigla kayong woo! Putang daya mo. Naiinis kami. Nagsisigawan mga tao, nagmumukha kang matalino, English kasi. Hindi kasi yan yung native language natin, kaya ito nananadya. At dahil lang yan sa colonial mentality, kaya kayo namamangha. Ano ba gusto nyo? Gayain ko estilo na ito, nakupit sa banyaga? Kapag wala ka na ba na napatay, hindi ka malupit na makata? Hindi naman para... Okay. Kasi mag-reference ako ng mga kung ano-ano na hindi nyo kilala. Mag-reference ako ng mga kung ano-ano, hindi sa akin nakakonekta. Hindi naman tungkol sa akin yung sulat mo, kaya madadali ka dito. Kasi yung gun bars, pwede mo naman yung ibanat kahit kanino. Naiintindihan mo ako? Itong sulat ko, pang sayo lang to, hindi ko na to pwede ibanat sa iba. Ikaw, kahit palitan ng palitan kalaban mo, babaril-baril ka lang, tangina ka. Galing. Ayun. Okay, papabal ka lang, tangina ka. Itong mga sulat ko, itong mga sinabi ko sa rounds niya, may malakas na epekto. Alam namin, gaya-gaya ka lang, tapos maangas ka pa dito. Alam mo kung paano ka makakakuha ng mataas na respeto? Patunayan mong kaya mong manalo ng walang guni-guni bars na estilo. Time na po, Tito. Subarashi. Shoutout kay Yotopak. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sana mapatunayan ni Yotopak na mali ako dun sa hatol ko sa kanya sa round 1. And sa tingin ko, napatunayan niya yun. Ang bilis niyang nakuha yung momentum sa round na to. I don't know Ra and how hindi ko kilala si Ra and hindi ko alam kung paano siya bumatel sa ibang rap leagues, 'di ba? But yung angulo na ginamit ni Yotopak dito, yung reference na ginamit ni Yotopak dito, kung paano niya bin-breakdown si Ra, sobrang na-convince niya ako doon na ganun siya magsulat si Ra. Na ganun magsulat si Ra, na puro gun bars, na, 'di ba? Na parang ang pinakapunto kasi ni Yotopak dito, generic yung sulat niya na pwedeng ibanat sa iba, 'di ba? So, the way Yotopak
expose, dissect Ra sa round 2. Sobrang effective, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, I don't know Ra sa ibang mga rap battle leagues kung paano siya bumattle, kung paano siya magsulat, 'di ba? I don't know how yung style niya. Pero kung paano binreakdown ni Yo Topak 'yon, kung paano ginamit ni Yo Topak yung angulo na 'yon, kung paano niya dineliver yung topic na 'yon, yung angulo na 'yon, sobrang convincing. Yeah, kaya pinalakpakan ko siya doon kasi para sa akin, tanginan, nabuhat ng round 2 ni Ra yung performance niya. Sinama niyo yung sinama ng round 2 ni Yo Topak yung round 1 performance niya. And overall, ibang klaseng round 2 to. Yeah. Ganda nun. Sobrang ganda nun. Sa tingin ko, mas malakas pa tong round 2 niya compared dun sa round 2. Sa round 1 ni Ra. Pero tingnan natin. Pero round 1 binigay natin kay Rayon sa 9-7, 'di ba? Kasi yung second half ng round 1 ni Ra sobrang solid, pero itong round 2 kasi ni Yo Topak from start to finish solid eh. Kaya convincing talaga. Round 2 ni Ra, pakinggan natin. Game. Anong lang ako eh. Ano bang magaling sa ginagawa nito ha? Ano ba? 2-bar set mong jokes, malamang nakakatawa yun pa kasi kalbo ka. Ang inagaling sa kalbo kaya nakakatawa kahit wak ng sobra. Malambot rounds nitong Yo Topak pag sinuri, puta kala mo tapioca. Yo Topak. Tapioca. Tangina mo kalbo! Tangina mukha kang add-on sa Zagu, ang sarap mo sa arborin. Mukha kang pendant ng kwintas na hindi aarborin. Yung build mo parang guardia sa 7-Eleven na laging inaantok. Tangina yung ulo mo, bilog na bilog, parang hulmahan ng mangkok. Yung ulo mo, bilog na bilog, pero parang hulmahan ng mangkok. Pero geng-geng yan si Mark Joshua. Puta, sobrang street life. Napanood ko nga yung music video niya. Nakasakay siya sa likod ng pick-up, parang bakal boy sa C5. Pero real talk, napanood ko yung 3 mong music video. Pero lang akong isang napansin. Bakit isa lang yung suot mo? Wag mo sabihin sa amin, 3 yung ganun mo. Kasi totoong guys, nag-shoot yung get up, isa lang, puta, galing naman. Ano yun, yung kanta tungkol sa pera, yung damit, hindi man lang napalitan. Tayo na, bobo ka talaga pa, hirap magpakisamahan. Isa pa, puta, isang katangahan niya pa. Laban niya sa Alcatraz. Sabi niya, verse come, sabi niya. Mabilis yung dila ng kalaban, kaya si Topak, sinana yung bibig. Mabilis yung dila ng kalaban, kaya sinanay mo bibig mo. Tapos pangalan ng kalaban mo, Kamkam. Grabe siya doon. Pinakita yung totoo niyang kakayahan. Sobrang praktisado yung bibig, yung Kamkam, 2 beses nilabasan. Pero Okay. seryoso na. Kita mo pa, ano bang mahirap dyan sa estilo mong panggago? Bit-bit mo yan since rookie days hanggang ngayon hindi nagbabago. Kasi talaga pa, 4 bars para sa wak na punchline? Tanga-tanga ka mag-set up, sobrang boring panoorin. Puta yung sa'kin, simple lang, pero yung eyes niyan, polling-ballin. Pag tama sa mukha, mag-360 yung ulo, di yan makaka-recover. Polling-ballin na rin ng panties pula. Puta talagang head-turner, kaya kung umaasa ka sa 4 bars, manalo ka, wala ng hope. Kung nakasandal ka dyan sa 4 lines, bitch, your back against the ropes. At ako kasama mo sa ring. Kaya tagilid ka tangina. Sa malapitan ako Jack 6, sa malayuan match ba? Kaya talikuan ko lang. Inang ganda nun. Sa malayuan ba? Flicker job, no? Sa mga na-aware at familiar dun sa ba? Hajime no Ippo yun, puta. Lupit nun. Ganda nung reference niya dun. At ako kasama mo sa ring. Kaya tagilid ka tangina. Sa malapitan ako Jack 6, sa malayuan match ba? Kaya talikuan ko lang. Paliliguan ko ng punches.
And I'll make sure that you feel that. Patatalbugin ko ulo mo, pagmumukhain ko yan ng speed bump. Pero baka sabihin, Ganda nun. mas gamayin yung punches. Smith Pack siya sa pangalan. Then motherfucker, be my guest kung nag-feeling Manny Pac na Juan Manuel Marquez. Kaya hindi ako takot sa'yo, Pac. O kahit sa putang ina mo, isa sa buhay mo, pagiging Pac-Man pag 3 rounds yung pinakain ko sa'yo. Pussy. Ngayon, paano na? Good luck sa judges neto. Kaso ako din pala, good luck din pala sa akin, no? Oh my. Aha. Yung sulat ni Ra, may pagkakahawig kung paano magsulat si Katana. So, ulitin ko baka ma-misinterpret nyo. Baka maisip nyo na katunog niya si Katana kay estilo niya. Baka sabihin, tamod ni Katana. Hindi ganon. Kung paano lang magsulat si Katana, ganon din si Ra. 'Di ba? May pagkabulol din sa R. 'Di ba? Anyway, so what do I mean? 'Di ba? Habang nagpe-perform si Ra, inisip ko kung sino yung may ganitong estilo, yung ganitong way of writtens. And ayun nga, pumasok sa isip ko si Katana. So paano si Katana kasi, 'di ba, more on comedy siya sa first half, entertainment, mga jokes. Yun yung first half ni Katana palagi, 'di ba? Pansinin nyo sa mga past battles ni Katana, yung isa buhay ra niya, pansinin nyo, yung pedestal niya, yung Motus battles niya, pansinin nyo, 'di ba? More on ganun siya sa first half. Pero pagdating ng second half, doon nararatrat ng mga narratives ng mga punto, ng mga angulo, ng mga references doon hanggang sa seryoso na yung topic, maging aggressive na, hindi mo na mapipigilan, naghahalimaw na. Ganun si Katana. So si Ra, almost, 'di ba? May pagkakahawig na ganun yung atake. Na tinan niyo yung first half ni Ra, 'di ba? Medyo mabagal pa. Pati yung round 1. Pansinin niyo yung round 1, medyo mabagal pa. 'Di ba? Second half nga ni Ra yung naging powerful Sabi ko sa inyo, 'di ba? Sa round 2 ganun din. Yung second half niya nung nag-technicals na siya, nung gumamit na siya ng mga references, 'di ba? Splendid round na naman yung napakinggan natin sa second half ng round 2 ni Ra. So slow start ulit si Ra dito. Pero ang ganda ng references talaga Hindi lang yung sa Mashiba, hindi lang yun. Marami, dikit-dikit yun. 'Di ba? Hindi ko alam kung paano nyo hahatulan yung round 2, pero malakas yung round 1, malakas yung round 2 ni Yotopak. Sabi ko nga sa inyo, pumantay yun sa naging round 1 ni Ra, or mas malakas pa kung sakali. Ang ganda ng pagdadissect niya doon, ang ganda ng delivery niya, kasi sobrang na-convince niya ako, even first time ko palang mapanood si Ra. Ang ganda ng mga angulo na yon, tapos hindi pa nirebat ni Ra yon. So, nagpatunay lang na, okay, sige, ganyan. 'Di ba? So, kanya yon, 'di ba? Kanya yung momentum. But even slow start si Ra, unti-unti niyang ginapang yung performance niya, unti-unti niyang naabutan yung naging performance ni Yotopak, unti-unti siyang pumantay, 'di ba? Ganun yung naging approach naman ng round 2 ni Ra para sa akin. So I can't give it to Ra, I can't give it to Yotopak. So tabla ko to sa 9 points, guys. To be honest, kay Yotopak sana yon. But ibang klase yung Ra. Hindi mo pwedeng i-disregard yung sulat ni Ray, kasi ang ganda rin ng pagkakalatag, ang ganda rin ng timing ng punchline, ng landing. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-disregard yung ganun. So I think I want to be fair, guys. Hindi ko pwedeng sabihin kay Yotopak yun dahil sa ganito sa ganyan. Si Ra naman, 'di ba? Yung first half niya more on dissect din siya, more on exposing, 'di ba? Dinisect niya rin si Yotopak at some point.
tabla sa 9 points. Okay? So, 9-7 sa round 1, 9-9 sa round 2, and that's 18-16, up by 2 points si Ra. Round 3, game. Yaw! Katawan mo lang yung maskulado, pero ang totoo, bansot ka talaga. Kaya tignan nyo, tumanda na lang siya, na parang lalampa-lampa. Uminom siya ng vitamins. Umaasang lumaki, halatang tatanga-tanga. Paglipas ng panahon, kala niya tatangkad pa siya, naging tatang lang pala. Tumandang walang narating, kaya sa battle, pinaling mo na lang. Tapos, ngayon nandito ka sa mga bata, gusto mo makipag-unahan? Ba't kasi agresibo ka sa title? Gusto mo agad lumamang? Ano ba kasi pinaggagawa mo nung kabataan mo pa lang? Ano pinaggagawa mo? Naging masipag na empleyado? Puro OT sa trabaho? Matatanggal na yung likod mo, yung sahod, 400 pa din, hindi nagbabago? Kaya pala nag-drop na lang tong gagon to. Pero ang tanong, rapper ba to? Rapper ba to? Wala nga yung music o kanta na tumatak sa ulo. Di mo pa nga ata namamanasan na magsulat ng on the spot sa studio. Malas kasi battle rap ngayon, kaya hindi niya yan lulubayan. Nakikisiksik pa dito, pag pinag-rap niyo na may beat, bobo naman. Halata agad na kopya lang yung estilo niya na puro ganyan. Tanggapin mo na kasing hindi ka rapper, tito. Nakikiuso ka lang. Sa ka ba galing liga? Kuwa gaguhan? Puta, ano yan? Sa liga mo, ginagawa kang kengkoy, isa kang tutang batukan. Ako, di papayag na paglalaruan, lalo pagbaguhan. Mas gusto ko usapang lalaki, hindi sanay sa gaguhan. Tapos itong gago, sigaw ng kuwago yan, yung bit-bit niyong dala. Tantado, walang kuwago na pang incheck yung mata. Ikaw yung kuwago na gusto magpasikat. Yan ang aking nabalitaan, kaso kung komportable ka sa dilim, paano? Si Yotopak para siyang si Romano, no? Para siyang si Romano mag-perform. Diba? Parang sa tingin na ano ko lang, nakikita ko lang, parang Romano yung datingan. Incheck yung mata. Ikaw yung kuwago na gusto magpasikat. Yan ang aking nabalitaan, kaso kung komportable ka sa dilim, paano mo ko papakitaan? Galing kang kuwagaguhan. Raplines, banghayan, ngayon nasa FRBL ka na, that's right. Siya ay na-addict sa exposure kahit walang pinakitang highlight. Palipat-lipat ka ng liga, lagi kang present kada fight night. Ikaw lang yung kuwago na laging naghahanap ng spotlight. Magpuwa ka lang kuwago sa gabi ng aktibo. Alam yan kahit sinong tao, kaso mali ka ng sinalihang liga. Tang inang ganda nun. Ikaw lang yung kuwago na naghahanap ng spotlight. Yeah! Kang present kada fight night. Ikaw lang yung kuwago na laging naghahanap ng spotlight. Galing. Magpuwa ka lang kuwago sa gabi ng aktibo. Alam yan kahit sinong tao, kaso mali ka ng sinalihang liga, dito di ka magiging titulado. Ikaw ay manlalambot, masisilaw, hanggang itong event ay isumpa mo, may kita mo sa line-up na may araw, kaya manghihina itong kuwago. Time na, gago. Yun lang, hindi naging ganun kalakas yung ender. Crucial, sobrang crucial na itong round 3. So I think kailangan natin mapakinggan yung round 3 ni Ra. Okay. Medyo pumapalag ah. Ganda nung nadala ni Yotopak yung round 2 performance niya papunta sa round 3. Sobrang nadala niya yun. Kung ano yung energy ni Yotopak sa round 2, yun at ayun din yung naging umpisa niya dito sa round 3. At kung paano niya tinapos yun, okay pa rin. But medyo nakulangan lang ako kung paano niya tinapos yun, 'di ba? Medyo hindi naganoon ka powerful, pero isang solid pa rin. Okay? Ra tayo, pakinggan natin muna. Dikit. Game! Ken, Cardo, at ikaw. Mga kampiyon sumasalubong kahit saan ako lumapag. Ken sa Kuwago, Raplines, Cardo, kasi Topak naman yung gustong dumagdag. Alam kong patayin ako. Yun ang yung hangarin. Pero di mga tulad mong kampiyon ang kayang pumitas sa akin kasi kita sa track record, pinapanis ko yung mga ganto. Kita sa track record, pinapanis ko yung mga ganto. Hindi ka pa natuto sa dalawang nauna sa'yo kasi hari ka ng Alcatraz.
Hindi nga sa akin yan aabot. Pagmumukhain kitang warden na naligaw sa prison riot kasi takas ka ng Alcatraz. Kaya dito mo gusto na sumingit. Pues deja vu to sa'yo pagkat sa bars ko yan naipit itong repin Alcatraz sa akin lang magugulpe. Kasi repin Alcatraz pero yung skillset mo munti. Pero nandito ka na. Nandito ka na. Ganda nung pagkagamit niya ng Alcatraz reference tapos munti. Ayos yan. Pero nandito ka na. Nandito ka na, tagumpay ang pagpapalaot. Sa mga pating na nakapalibot, nakalusot ka pa nga. Hindi ka namatay sa ginaw. Totoo yang himala. Tagal mo tong nilangoy. Hindi ka nakinig sa babala. Pero sa Alcatraz ka nakalabas para lang mamatay sa baha. Kasi tangina puro Alcatraz, puro kampiyon. Ano pa ulit-ulit na ba ako? Eh yun lang naman yung angle na dinidikdik ko sa mukha mo kasi may traces ka ng greatness. Wala kang chokes, wala kang stutters, pero di ka rin nag-i-improve. So tawag ko pa din dyan pabaya. Kaya nga kanina ko pa pinapaalala sa yung kampiyon ka kasi hindi na halata. Tangina! Pinapalala ko sa'yo na kampiyon ka kasi hindi na halata. Tangina! Forgettable, irrelevant, piece of shit! Wala nang may pake sa kwento mong nailathala. Pak, walang silbi ang titulo kung wala na rin makaalala. Kasi kung nagtagpo tayo dito ngayon, Tanginang bilang lakas. magkalaban, ibig sabihin, hindi kita naabutan. Pak, matagal na kita na naiwanan. At hindi tayo pwedeng ikumpara. Pinang katotohanang maliwanag. Kasi kampiyon kang pinag-try out sa pinag-debut sa one-up. Kampiyon kang pinag-try out sa Putang ina mo. pinag-debut sa one-up. Ina, kampiyon kang pinag-try out sa pinag-debut sa one-up. Dapat di mo tinanggap. Papatayin kita dito, pre. Ikaw ay current money pack na tinapat sa prime na inuwi. Kaya, Tungina mo. ang prime money pack na tinapat sa prime na inuwi. Kaya hindi ko to bibigyan ng awa. Bago na yung panahon, kaya kahit wash na yung topak, akin pa rin sinasabon. At FRBN, what's up? Ilabas nyo na yung susunod dito ng akin ang mapaluhod. Mga nagsabing di ko kayang magkampiyon na di pa ako napapanood. Tangina, regalo ni Sik tong slot na to. Kaya lahat kayo iiwanan kong hati. O naligtas kayo sa pagkasisik pero hindi sa pagkasawi. At ito'y wagaguhan sa pagmumukha mo. Wagaguhan sa pagmumukha mo. At sa modern era ng battle rap ako ang pinakamalakas na new breed. Ang stamp on this whole league. Dapat tumatras na kayo parang si Luzid. Pero himala daw magkampiyon sa wanap. Hindi ako magpapausig ako Yeso Kristo sa baha. Panoorin mo akong maglakad sa tubig. Kaya uuwi kang layo ko. Uuwi kang Tangina mo. pasakap bungo. Pagkatapos ko sa'yo, sunod na yung nasa dyan sa pulo. Tayo lang yan! Putang ina mo ra. Tangina, sinampal ako doon eh sa mga nagsasabing hindi ko kaya magkampiyon. Yun yung mga hindi pa ako napapanood. Putang ina mo. Whew, hindi ko alam guys kung sino yung nag-advance dito, pero I think deserve ni Ra. Yeah, deserve ni Ra, tol. Dikit, pero I think ito yung strongest round ni Ra. And di ko alam kung mag-agree kayo, pero agawan ng momentum talaga eh. Sobrang agawan ng momentum. Ganito maraming choice kung paano mo siya i-judge. Una, pwede ka mag-base sa round 1. Then yung rounds 2 and 3 itabla mo. Isa yun sa mga umiikot sa isip ko na itabla ko rin ba yung round 3? Rounds 2 and 3 tabla, tas yung round 1 doon ako mag-base. Diba? Pwedeng ganun eh. So, kung ganun yung magiging judgment ko, Ra yung battle na to for me. Pero, kung per round, binigay natin kay Ra yung round 1, yung round 2 tinabla natin kasi parehas silang nag-improve, parehas silang may mga punchlines na tumama sa isa't isa. Sa round 3 naman, na-maintain ni Yotopak yung performance niya from round 2, pero may konti kasi may konting pihit eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi niya na-close ng maayos. 'Di ba? Hindi niya na-close ng maayos 'yun. 'Di ba? Yung may araw, sunlight, 'di ba? Maganda sana yung punchline ni Yotopak na
ikaw lang yung Kawago na naghahanap ng spotlight. Di ba? Ang ganda nun eh. Pero hindi niya nasundan ng ganong kalakas din. Pero, splendid round pa rin for Joe Topak sa round 3. And, akala ko magiging kanya na yung round 3. Pero, kasi ano eh, di ba? May mga chokes. Hindi siya totally chokes eh. May mga stutters, may mga slip-ups. Sira. So, tinitignan ko yun. Siyempre, tournament to, first round to. Kailangan natin tignan yung mga ganong kaliit na bagay eh. Tinignan natin yun, inipon natin yun. Pero after kasi niya mag-stutters, after niya mag-slip-ups, grabe yung balik. 'Di ba? Na even magtanggal tayo ng isa o dalawang effective lines niya or punchlines niya para kay Joe Topak, matatabunan pa rin eh. 'Di ba? Nakailang stutter slip-up siya dito. I think 2. So sabihin natin, sige, 2, mag-alis tayo ng 3-4 na punchlines. Sa tingin ko, lalamang pa rin sira dito compare sa round 3 ni Joe Topak eh. So ganun ko siya na hatulan. So sabi ko nga sa inyo, pwedeng rounds 2 and 3 kung kayo pwedeng rounds 2 and 3 pwede nyo ibigay ng tabla. At yung round 1 doon kayo mag-base kasi doon yung klaro eh. Para sa akin klaro 'yun eh, na Kyra 'yun. Pero based on how I watch this battle, sa tingin ko ganun yung nangyari. Round 1 Ra, round 2 tie, then round 3 sobrang dikit lang. It's Ra. Diba? So 1 and 3 bigay ko kay Ra, then round 2 Joe Topak. I don't know if parehas tayo ng naging hatol sa battle na to, pero sa tingin ko deserve ng dalawang MC na magdikit yung battle na 3-2. Pwede nilang iboto si Joe Topak dito dahil sa linis ng performance. Yes, I agree. 'Di ba? Since tournament to, agree ako doon. Pwede naman nilang i-base yung judgment nila sa dami ng punchlines, sa powerful punchlines, 'di ba? Pwede rin overall. Pero ayun. Sa tingin ko lamang sira dito sa 1 and 3. Ang hirap. Di ko alam kung sino panalo dito, guys, pero I think Ra. So final score ano ba final score ko? 999. 999. So that's 27 points for Ra. Kay Joe Topak naman, pwede ko bang i-10 si Ra dun sa round? Hindi, sige, 9. So 27 points for Ra sa round 3, sa all 3 rounds. Joe Topak naman 7, 9 and 8. So that's 16, 24. So 27 to 24. Rounds 1 and 3 bigay ko kay Ra. Round 2 Joe Topak. Bahala na. Pero Ra ako dito. Yo! Broadway! Ang laban, Ra versus Joe Topak. One of Tournament 7 elimination. Ang boto ng hurado, 4-1. Tang ina 4-1, hindi nag 3-2? Talaga? Anino? Ang advancing sa quarterfinals, magingay tayo lahat para kay Ra! Tama tayo, guys, puking ina. Tama tayo na Ra. Hirap mag-decide. Pero, yun, tumagos tayo doon na Ra yung panalo. Yeah. Yun, shout out sa nakid chat. Yo, Zaki, binoto ko si Ra. Fuck Kowloon! Yo, Zaki, binoto ko si Ra. First round, para sa akin, tabla. Dahil malakas si Joe Topak sa rounds niya. Malakas din si Ra. Ang kaso marami siyang stutters. So, dahil doon, para sa akin, tabla. Nung second round naman, ang lakas ni Ra. Ang lakas din ni Joe Topak, tangina. Kung pwede lang tabla talaga, tabla eh. Kaso tournament pala to. So,
all 3 rounds napakadikit lang. Ang problema lang, kaya lang siya mas dumidikit dahil ang daming mali ni Ra, ang dami niyang error stutters. Pero so para sa akin, props sa kay Yotopak sa magaganda niyang punto. Kahit hindi niya masyadong maraming layers, alam mo yun, wala masyadong cheche-bureche, ang ganda ng mga punto, tas puro jokes. Kay Ra naman, para sa akin, preference-wise na lang, yun nga, mas gusto ko yung may layers. Tapos, bukod pa doon, gaya ng sabi ni Yotopak, English rapper. So, mas nakaka-relate ako sa mga ganun style. Tapos, mas wide yung references ni Ra. So, para sa akin, mas kumbaga dikit lang talaga kung pwedeng tabla-tabla eh. Pero para sa akin, Okay. Ra. Thank you. So, pag inang battle yun, napakahirap. Ako yung isang bumoto kay Ra. Round 1, magandang nagsisimula ni Yotopak, comedic, maganda nung delivery. Para sa akin, ganda ron. Maganda rin yung naging nagawa ni Ra sa round 1, kaso nag-stumble, hindi ganun kadami yung punchline. So, pwede siyang itabla or pwede siyang ibigay kay Yotopak, pero mas nalig sa akin, gusto ko siya ibigay kay Yotopak. So, round 1 kay Yotopak. Round 2, malinaw na malinaw kay Rayon. Ang daming highlights, Okay. delivery, punches after punches. Ano naman, nag-stay siya sa same style. Sisimulan niya ng comedy, gusto niya seryoso. Na-maintain niya yung ganong energy, pero para sa akin, mas lumamang si Radon. Sa round 3 dito na, malinis. Sinimulan niya yung round 3 ni Yotopak, sobrang linis. May mga highlights, pero hindi every time, hindi every after 4 bars. Hindi kagaya nung kay Yotopak, sobrang iba naman. Though malalakas, ang daming highlights, pero tangina nag-i-stumble. Pero para sa akin, mas nanaig yung mas malalakas Oo na naman. suntok kaysa sa stumble Yes, ni totoo. Ra. Natabunan yon, and one big factor si Reset si Bias. So para sa akin, round 3 binigay ko kay Ra. So 1 kay Yotopak, 23 kay Ra. Ulit. Kay Ra. So 1 kay Yotopak, 23 kay Ra. Ayun, ginudge ko to ng overall. Magkaiba sila ng ano eh, na kung paano sila tumatatsak sa si Topak kasi, yung mga angulo niya, parang basang-basa niya yung kalaban niya yung sa mag-i-English, ganyan-ganyan. So parang aral na Aral na, yung oo, kalaban niya. tama, Tapos tama. isa pang highlight sa akin ni Topak din yung ano niya doon, yung laro niya sa Kwagaguhan, yung sa Spotlight. Spotlight. Napakalakas niya. So parang ganun yung dala ni Yotopak na parang basa niya yung kalaban niya kung ano yung gagawin ng kalaban niya. Ang pinagkaiba naman doon sa kalaban niya, hindi na punchline yung mabibilang mo eh, yung haymaker na napapasok niya eh. Tama. Tapos kada round meron siyang naiiwan na haymaker. Round 1 yung kay Tupac, yung sa red light. Red light. Round 2 yung 4 bars yung sa ring, wala kang masasandalan na ropes. Yung mga ganong klaseng haymaker. Tapos kada round meron. So overall, para sa akin, lumamang yung kahit sabihin natin nag-i-static siya ng konti, nahabol niya kasi dun sa yung quality ng binabagsak Yes, na lines. totoo. Kaya feeling ko dun nakuha ni Rag yung laban. Ayun, binoto ko si Rag. Yo, Shanti Gian, Ra versus Yotopak. Madalian na lang, binoto ko si Ra. Para sa akin yung round 1 nila, kung ipa-round ko siya pala, para sa akin yung round ni Yotopak, masasabi ko na slow start siya, pero pagdating dun sa pa-ender na yung drugs na scheme na ginawa ni Yotopak, para sa akin, mas nakakuha na siya ng sobrang tindi na intensity o mas quality na punchline or haymaker. Para naman kay Ra na yung first half ng round 1 niya, suntok agad, haymaker agad. Yun nga lang, naging problema sa round 1 niya is may mga stumble siya na naka-apekto, lalo na tournament to. Kaya para sa akin, mas nakuha ni Yotopak yung round 1. Tapos yung round 2, ang ganda nung ginawa ni Yotopak na pag-expose, sabihin natin pag-expose dun sa ginagawa. Tama. English bars, tas nagagan bars, tas ang dating nagiging generic lang kung kani-kanina lang tumatama. Parang ganun. Parang naging sagot din siya sa round 1 ni Ray.
pero yung round 2 nila, yung round 2 naman nila, comedy rin yung atake niya nung first half. Tapos pagdating sa dulo, mas nakakuha siya ng mas maraming quality na punchline tsaka haymaker. Kaya para sa akin, binigay ko yun kay Ra. Tapos yung round 3, konti lang yun na take notes ko dun sa round ni Yotopak. Pero para sa akin na nagmarka yung haymaker niya, yung about sa Kuwago, yung makakuha ng spotlight, parang ganon. Pero men, yung round 3 ni Ra, simula umpisa, gitna, hanggang dulo, sunod-sunod na haymaker. Actually, ang dami ko nalista na linya ni Ra para sa round 3. Kaya, ayun, binigay ko siya ng 2:1 para kay Ra. Okay. Yun. Ako lang mag-isa bumoto kay kay Yotopak kasi sige, himay natin. Round 1 para sa akin tabla lang yun. Kaso, kasi kasi sobrang hirap ng laban, alam mo yun. Sa akin round 1 tabla yun kasi parang nagkamali ng reference si Yotopak dun sa rap. Ginawa niyang rag, di ba? Tapos, kaya naman, parang gets. nakatarstag siya. Para sa akin, tabla. Round 2, tabla din yun. Kita mo naman, kumbaga, taka na. Pares ang lakas. Isa witty. Si Yotopak, sobrang witty ng mga lines niya. Tapos, isa lang yung mga reference. Alam mo yun, kumbaga parang isa lang yung ginamit niya. Pero lahat ang lakas ng dulo. Unlike din kay, pero parehas na malakas. Yung sa round 2, yun, tabla. Tapos round 3, para sa akin, din lang din katalo. Para sa akin kasi, mahalaga din yung mga performance ba eh. Kumbaga, nakita ko rin kasi nag-starter si Ra dun sa round 3 niya. Yun lang. So, si Okram, hindi na masyadong... Ganun na lang yung explanation ni Okram, no? Pero yun, anyway, wala tayong naging kaparehas na 1 and 3. Binigay kay Ra, tas round 2 tabla. May kaparehas tayo na tabla sa round 2. Yun nga si Okram. Pero yung buong vote, wala tayong naging kaparehas. But, tumagos tayo na boto natin si Ra. Kasi tangina, mas ramdam mo talaga yung mga punchlines, yung mga haymakers ni Ra. Totoo naman yun. Diba? So yun, tangina, umabot tayo 50 minutes. So I don't expect na aabot tayo ng ganito. Kasi in-expect ko mga half hour lang tayo. Tangina. Hindi ko in-expect to, guys. Anyway, end na natin to. Kasi babalik tayo ng Motus. Blazer versus Killua tayo. Diba? So yun. Congrats kay Ra. Kay Yotopak naman, tangina, men, napabilib mo ko doon sa rounds 2 and 3, pero yung round 1 medyo slow start ka talaga doon. So yun lang, kay Ra, tangina, good luck. Sana mas malinis na performance pa sa second round ng tournament. Okay, kita-kits sa next na review, and that's Pedestal 5 quarter sa kabilang bracket. Peace out.